yung mga pulis, kunin nyo ang pangalan. Para malaman natin, pag nakita nyo hindi atin, tandaan nyo. Mga kapulisan, mapayapa ito. Nagpaalam kami sa gobyerno, may permit kami. Nakipag-coordinate. Huwag kami ang tiktikan to. Na boses, malakas na kilusan para itaga atin, hindi tayo papayag sa ganitong sitwasyon na niloloko, sinisira ang ating kalayaan. Kaya ulit, mga kasama, mga kababayan, kung mga media, ilagay niyo naman ang tamang paninindigan. Ilagay niyo naman sa media ang tamang panawagan. Wag po tayo magpagamit sa nagbabayad ng mga media. Dahil marami yan, alam po natin, sa mga korporasyon, mayayaman natin mga nakaupo, maglalagay lang sila at akala nila sila ang tama. Tama pa rin ang mamamayan ng kasama. Malaki ang problema ng ating bayan, hindi lang corruption. Sistema ang problema natin, ang patuloy na pang-aapi, pagsasamantala sa panay natin lahat. Kaya kailangan natin mag-isip na aksyon na mas matatas sa pagkarami. Kailangan natin magpasya ng nakakaraming mamamayan. Itigil na natin ang kalukuhan ng mga nakaupo. Itataga natin lahat. Hindi tayo papayag sa sistema ito. Kailangan na natin kasi itayo ang sistema na magpapalaya sa ating lahat. Sistema na para sa lahat ating mamamayan. Nalaman na ating kayo. Kaya ang gobyerno ng mamayan po ang patayan. Sino po gumagawa? Yung mga adik na nagpapatuloy na sa kanilang mga ginagawa na dapat yung pinagpatuloy na pagpapatuloy ni Presidente Duterte ay tuloy na mawawala ang droga dito sa ating bansa. Kaya tayo po tuloy-tuloy na sumusuporta sa ating dating Pangulo at ngayon ay susunod na Pangulo na si Ma'am Inday Sara. Nagtataka nga lang tayo sa mga ibang Pilipino, bakit nila kino-question yung 125 million na confidential fund. Samantalang hindi nila hinahanap yung bilyong-bilyong salapi ng bansang Pilipinas saan napunta. Maraming insertion. Dapat yan ang tingnan nila kung talagang tunay silang makapilipino, lalo na po yung mga dilawan at mga pinklawan. Akala nila sila ang gustong-gusto ng taong bayan. Lagi nilang ginagamit ang taong bayan. Pero ang totoo, gagamitin na naman nila ang taong bayan para sa sarili nilang kapakanan at sariling politika. Gusto nila, sila ang mamumuno. At saka nga po may lumalabas sa survey na ang ating VP Sara Duterte ay may 95% ng mga Pilipino na siya ang pinagkakatiwalaan. Pero ito po'y binabaliktad nila. Lumabas nga po sa mga social media si Risa Hontiveros at si Bam Aquino daw po ang namumuna. Diyan po sila nagkakamali. Ngayon, taong bayan, tingnan po natin sa darating na 2028 kung sino talaga ang tunay na minamahal na sambayan ng Pilipino. Walang iba, hindi si Tatay Digong at si VP Sara Duterte na magpapatuloy ng mga programa ng ating mahal na Tatay Digong. Kaya kami po'y nananawagan sa sambayan ng Pilipino na patuloy po natin suportahan si Tatay Digong at ang ating susunod na presidente na si Inday Sara Duterte. Kaya mga Pilipino, magsama-sama po tayo. Nananawagan po kami. Nandito po kami sa Barangay 101, Zone 8, sa Bitas, Tondo, kay Chairman William Ipon. Mamaya po pagtapos po namin ito, kami naman po ay pupunta sa Barangay 3, Zone 1, kay Chairman Florencio. Kaya inaanayaan po namin lahat ng sambayan ng Pilipino at yung mga malapit po sa sambahan ng Tondo. Magkita-kita po tayo. Sana po tuloy-tuloy po tayo para sumuporta kay Tatay Digong at kay Ma'am Sara Duterte. Itay, kami naman. Maraming salamat po. Medyo kinakabahan ako kasi hindi ako sanay magsalita dito. Masanay ako magsalita doon sa harap ng mga buhaya. Doon sa House of Representatives, madaming buhaya doon eh. Kasi ang dati, akala ko ang mga buhaya nasa ilog lang.
sa House of Representatives ang karamihan. Akala ko dati yung buhaya, nung bata pa ako, tao lang ang kinakagat. Ngayon, pera na. Hindi ba niya hindi bilyon ang nanakaw nila. Kaya ngayon, kami mga kabataan ay nakikisa at nakikilahok sa pakikipaglaban kontra korupsyon upang sa ngayon, may parating namin sa lahat ng nasa posisyon, sa lahat ng nasa taas, na ang mga kabataan ay pagod na at sawa na sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Nasa loob pa lang kami ng tiyan ng aming mga magulang. Nagbabayad na kami ng tax. Nagbabayad na ng buwis. Hanggang ngayon, lubog pa rin sa utang ang ating bansa. Lalo't ngayon na bangat ang nakaupo at namumuno sa atin. Ang presidente natin ngayon, mas makapal pa ang pagmumukha niya sa halong block at simento ng flood control. Kung hindi makapal ang mukha niya sa dinami-dami ng Pilipino at estudyante na lumalabas sa kalsada upang ipanawagan ng Marcos resign, dapat bumaba na siya. Ang ating presidente puno ng fake news. Kaya nung pinatawag ako sa CIDG, sabi niya sa akin, kilala mo ba si Atty. Topacio? Sabi ko sa CIDG, oh, kilala ko yun. Sabi niya, saan mo nakilala? Sabi ko sa Facebook, sikat yun eh. Sumunod naman na sinabi niya, kilala mo ba si Atty. Vic Rodriguez? Sabi ko, yes sir, kilala ko rin. Saan mo nakilala? Siya ba ang organizer ng mga rally? Sabi ko, hindi sir. Nakilala ko lang sa Facebook, kumakbong senador yun nakaraan eh. Sabi niya ngayon, kung hindi ka pala sabi niya membro o nag-oorganisa sa mga rally, bakit ka nakakapagsalita? Sabi ko, sir, kung gusto mo sumama ka sa rally namin. Kasi sabi ko, noong pumunta ako sa rally, sabi sa MC, meron pa bang gustong magsalita dyan o maglabas ng inahin? Kaya sabi ko, lumapit ako, nagsalita ako. Ngayon sabi niya, ikaw ba itong nasa video? Sabi ko, yes sir, ako yan. Sabi nung general, hindi, baka AI. Sabi ko, hindi sir, ako talaga yan. Sabi niya, okay, kinumper mo na ikaw yan. Ngayon sabi nung apat na general, panoodin natin yung video. Sabi ko, yes sir, panood natin, i-play yung video. Pinlay yung video. Kuwang-kuwa dun sa video, may lighter na ba ang lahat? Ngayon sabi niya, ikaw ba yung nagsigaw ng may lighter na ba ang lahat? Sabi ko, yes sir, ako yan. Bakit mo sinabi na may lighter na ba ang lahat? Susunugin niyo ang ano dyan? Sabi ko, hindi sir. Kaya ko sinigaw na may lighter na ba ang lahat kasi magkakandil lighting kami. Ngayon sabi niya, sinabi mo kanina hindi ka part ng mga organisasyon o mga rally. Paano mo nalaman na magkakandil lighting kung hindi ka pala kasama sa mga meeting? Sabi ko sir, napakadaming rally ang pinuntahan ko. Minsan nakaupo lang ako, binibigyan ako ng kandila. Kaya naisip ko, baka magkakandil lighting kami sa liwasan. Kaya in-advance ko na. Sumunod naman, sabi niya, dito naman tayo sa isang video. Sabi ko, okay. Sabi niya, ikaw ba ito? Sabi ko, ako rin yan, sir.